kabiyaya mga kwela, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At welcome back to my YouTube channel, Jay Guevara TV nga po pala, isang defender ng Tito Baking Joey. So ito, pag-usapan natin. Sabi ng halusos, pagbigyan nyo kami. Ito pa, yung isa, Itbulaga, bigong makuha ng mataas na ratings kahit na nakipagsanib puwersa sa CNN RPN. Ay nako. Depektibong desisyon ng korte, kina-question ng kampo ng Tape INC at GMA Network INC. Okay, sige, ano lang natin yan. At panoorin na rin natin tong Dinky Doy, siniwalat ng ang totoo sa TVJ at Pepsi Paloma issue. At eto, pinakabago, show ng halusos, may bagong reklamo na naman mapatungkol dun sa kanilang logo. Hindi pa rin tapos yung reklamo sa inyo. Meron na po isa. Sabi na nga namin pinayuhan na namin kayo eh. Kulit-kulit nyo kasi. Kailangan ka dala-dala. So, unahin natin to. Unahin natin tong, saan yan? Ito. Itbulaga daw. Okay. Screen recorders natin. Motherfuckers. Okay. Ito yung sige, pagbigyan natin to ng pansin tong si Poknat. Itbulaga, bigong makakuha ng mataas na ratings kahit nakipagsanib puwersa sa CNN RPN. Sanib puwersa. Dyan nga sila galing. Tsaka hindi, yun, si Tito Baking Joey lalapit sa mga network. Hindi, network will lumapit sa kanila, sira ulo. Hindi impressive at bigo kung may lalarawan ng naging sanib puwersa ng TV5 at CNN RPN para sa programang Itbulaga. Nakakuha lamang sila ng 4.4 ratings point nitong Sabado, January 6, 2024 laban sa pilot episode nitong last July 1, 2023. Nakakuha sila ng 8.4 ratings point para sa single channel career. Napakalayo nito sa kanilang target. Tila hindi na maintain ang labo na ng mata ko Hindi na maintain ang maging ang magic sa so-called noontime icon dahil hindi na sila makarangkada basta-basta dahil nagbabago na ang timpla ng panahon sa parehong araw. Ginagamit na nila ang titulong Itbulaga dahil na rin sa preliminary decision ng lower court gaya ng Marikina RTC na pigilan ng TPINC sa paggamit nito. Lower court daw. Okay, kung yan ang tingin nyo, lower court. Ito, naglaho na ang sinasabing iconic noontime magic daw. Dahil kahit gamit na nila ang titulo, nananatili silang napako sa 4.0 ratings point at kung minsan bumababa pa sa 3.0. Saan kaya nila nakukuha yung mga ratings nila? Yung mga vlogger ng tape. Hindi ko alam kung saan nila kinukuha yung mga ratings nila. Natatawa lang ako minsan Nasabi ko, yan na lang natin, huwag na lang pansinin. Pero ito, pinansin ko to kasi nga, sabi ko, medyo may mga pangit na sinabi dito. Or 2.0 ratings point, mas mababa talaga. Ito ikumpara noong nasa puder pa sila ng Tape INC. Ay, mamaya may kukuwento ko sa inyo siguro sa isang video na lang siguro about dito sa sa Tape INC na to. Siguro itong video na to doon na lang natin to ikwento sa isang video ko na papanoorin natin, no? So dito na lang muna tayo ng etong video na to na bakit natalo ang Tape Incorporated. Tape INC, bakit nga ba natalo? Dito na lang muna tayo
Kasi papanoorin ko yung video na yun sa doon sa isasabay ko yun doon sa napanaginipan ko about APT Studio. Nakakapagtaka, pumasok kami nila Utol Chris Ulo sa Pure Gold tapos may sinihan. Tapos pangalan ng sinihan, APT. Kaya magugulat kayo doon sa panaginip ko na yun, abangan nyo yun. Dito muna tayo. Do you own tape? Yes, our family owns around 70% of the company that runs tape and runs Bulaga. Abutin pa kayo ng 50 years. Parang niyang sila kayo. Bakit hindi kayo visible all these years? Bakit hindi namin alam? Bakit hindi alam ng sambayanan na kayo ang may-ari ng Eat Bulaga? The longest noontime variety show. Sayang yung negotiation. Sayang yung target namin 50 years or beyond. My dad has always been quiet in regards to Itbulaga or tape, no? Kaya araw-araw tumutok lang dito sa G sa Gedli at pag wala kayo ginagawa habang nanonood ng Itbulaga, kahapon po yun. Saan ang pinakamasaya na po ngayon? Pasensya na, ako lang, nagkakamali. There are some signs, and the industry knows that the company is owned by my father. He offered to help manage and help produce tape or Itbulaga. Wow. And that's the reason why Hindi nga. binigyan po siya ng 20% stake. Kasi syempre kami yung sa amin kinukuha yung panggastos. Sila yung ng show, papaandar ng show. Di ba? Yun ang pamilya. Pamilya na agad yun. Dun sa kabila na nagpalit ng name, pinalitan nila ng tahanang pinakamasaya. Hindi ko magets. Sino man yung nag-isip ng title nun? Sana ginawa nyo na lang Eat All You Can. Sana nakinig na lang kayo sa Si Raulo Jack Logan. Si Jack Logan po yun yung vlogger na yun na ginawang Eat All You Can. Si Jack Logan, idol Wala natin. naman talaga sa TVJ naman kasi talaga yun. Wala namang iba talagang may-ari. Tapos, o kumbaga yung findings ng adjudication officer ng Bureau of Legal Affairs, pagbigyan naman po natin yung abilidad namin na makaakyat at marinig din at di ba po natin i-preempt ang desisyon ng body na mag-review or mag-titingin ulit nitong desisyon ng adjudication officer. Tila ba hindi pa rin sumusuko ang Tape Incorporated sa korte laban sa pagbalik sa trademark ng Itbulaga mula sa TVJ. Kahit na mayroon ng desisyon ng korte na ibalik ito sa TVJ, hindi pa rin magpapatinag ang Tape Inc. sa kanilang laban. Ganun pa man, nagkaroon din ng kontrobersyal na pagbanggit ni Isko Moreno tungkol sa Itbulaga. Ano kaya ang reactions ng mga legit na barkads dito? Tara, alamin natin ang buong detalye. Panoorin ang buong video. Kumusta mga idol? Mayroon naman tayong bagong chika sa inyo. Bago yan, welcome sa channel ni Mr. JV. Kamakailan lang, inilabas ng Marikina Regional Trial Court ang kanilang desisyon noong January 5 na nagbabawal sa Tape Incorporated na gamitin ang titulong Itbulaga. Kahit na binigyan na ng karapatan ang TVJ na gamitin ito, hindi pa rin sumusuko ang Tape Inc. at patuloy silang umaapela sa korte. Hindi rin ikinatuwa ng abogado ng Tape Incorporated ang naging desisyon ng korte na pumabor sa TVJ. Ayon sa balita, matapos bigyan ng karapatan ang TVJ na gamitin ang Itbulaga trademark ng Marikina Regional Trial Court at naglabas ng pahayag ang Tape Inc. na hindi sila sang-ayon sa naturang desisyon. Nagbigay ng pahayag si Attorney Maggie Abraham Garduque, ang abogado ng Tape Inc. Ikinagulat ng mga halospos ang desisyon ng korte. Ayon sa kanila, mas dapat daw na copyright infringement ang tinalakay ng korte kaysa sa trademark infringement. Handa raw silang mag-file ng appeal laban dito. Hindi kami sang-ayon sa desisyong ito. Naniniwala kami na kami ang tunay na may-ari ng Itbulaga trademark, hindi ang TVJ. Kaya naman, patuloy kaming lalaban para bawiin ang titulo na ito. Sa madaling salita, mukhang ayaw pang sumuko ng Tape Inc. sa laban na ito,
kahit na pumabor na ang korte sa TVJ. Ayon sa kanilang abogado, naniniwala sila ang tunay na nagmamay-ari ng Itbulaga trademark. Sa huling update ng balita, natanggap na ng legal counsel ng Tape Inc. Narito ang pahayag ni Attorney Garduque hinggil dito. Oo, natanggap ko na ang desisyon na may petsang December 22, 2023, pero inilabas ng korte nitong January. Sa aming unang reaksyon, kasama ng iba pang aspeto, nagulat kami na ang korte ay nagpasya hinggil sa trademark at trademark infringement. Samantalang ang kaso na nakabindin sa korte ay may kinalaman sa copyright infringement. Tiyak na mag-aapela kami sa desisyong ito. Mas masama pa, ang mga kaso para sa pag-aari ng trademark at kanselasyon ng trademark ay patuloy na nakapending sa apil bago ang Intellectual Property Office. Ayon kay Attorney Garduque, nabigla sila sa pagpasya ng korte na taliwas sa inaasahan. Hindi lang iyon, sabi ni Attorney Garduque, patuloy pa rin ang iba't ibang kaso para sa pag-aari ng trademark ng Itbulaga. Nababahala raw si Attorney Maggie Abraham Garduque sa naging pahayag ni Attorney Buko de la Cruz, ang legal counsel ng TVJ Productions ukol sa inihaing petition for preliminary injunction sa Marikina Regional Trial Court upang pigilan ang halos-host-led production firm na gamitin ang pangalang Itbulaga sa kanilang programa. Ani Garduque sa isang panayam ng Philippine Entertainment Portal, tila base daw sa pahayag ni De La Cruz ay pinipressure ng TVJ Camp ang Marikina RTC upang panigan sila at pigilan ang tape na gamitin ng Paanong pinipressure? Kayo nga nang pe-pressure sa RTC. Paano nyo sasabihin na TVJ yun ang pe-pressure? Ito matagal na to. Medyo mga tapos na talaga to eh. Pero hindi ko kasi to nasupalpal tong salitang ganito eh. Ang sinasabi kasi nila, pinipressure daw ng Tito Vic and Joey, ng kampo ng Tito Vic and Joey ang Regional Trial Court. Kaya nagbigay na ito na agad ng desisyon at kumampi sa kanila. Oo. So kung iisipin nyo maigi dito, sino ba talaga yung pressure? Di ba sila? Tingnan nyo may batas na, may decision na yung batas natin, RTC. So anday pa nilang apela. Anday pa nila na kesyo hindi daw sila pabor dun sa desisyon. So ngayon, sino nang pressure? TVJ or yung tape? Tigilan nyo nga kami. Ang gagaling talaga mag-mind conditioning tong mga to. Pressure daw, hindi wow. Itbulaga at EB Brands. Dagdag ni Garduque, kung usapang respeto lang naman daw, ay dapat daw mas magpakita ng respeto ang TVJ, at huwag daw gamitin ang Itbulaga title, habang umaapela pa sila. Sa kabilang banda, ayon kay Atty. Kung usapang respeto lang daw, dapat wag daw gamitin ng TVJ habang umaapila pa daw sila. Yung ongoing pa nga lang yung kaso, ano yung gusto nyo? Kayo gumamit ng titulo? Kayo lang ng kayo lang? Kahit, kayo nga umpisa pa lang, nagpakita ba kayo ng respeto sa batas natin? Hindi naman. Ang liit lang ng tingin nyo sa Hypopil, di ba? Alam nyo naman na ongoing pa lang yung kaso tapos gamit-gamit nyo na yung titulong Itbulaga. Grabe. Kung sino yung talagang walang ambag sa naturingan na trademark na Itbulaga, sila pa yung talagang kakapalang mukha, no? Oo. Kung sila pa yung magsabi na TVJ daw magrespeto, wag daw gamitin yung title na Itbulaga, di ba? Buko de la Cruz, wala ng karapatan ng GMA Network at Tape Inc. na gamitin ang titulo ng Itbulaga. Ipinagbabawal din daw ang paggamit nito, at may posibilidad na pagbayarin ang Tape Inc. ng malaking halaga dahil sa ilegal na paggamit ng Itbulaga trademark. Matapos manalo ng TVJ, parang tahimik na rin ang ilang hosts na dati sobrang ingay sa social media. Pero syempre, ang mga halos hosts, hindi pa rin daw tapos ang laban, at patuloy silang lalaban at mag-aapela para mabawi ang Itbulaga trademark. Ganun pa man, para sa TVJ, tapos na ang laban, at handa silang harapin ang kahit anong hakbang na gawin ng Tape Inc. Basta para sa kanila,
idinaan nila sa malinis at maayos na pag-aapela sa korte ang laban para makuha muli ang titulo ng Itbulaga. Sa kabilang banda, sa latest Facebook Live ng Tahan ang Pinakamasaya, kung saan nagkaroon ng Ads na naman. Puro na lang apila. Ala, sige, mag-apila na lang kayo na mag-apila. Walang katapusan na apila. Walang yan. Puro na lang apila eh. Wala mga tapos yung apilan nyo na yan. Di ba na mapagod kayo? Ito sasabihin nyo, kayo yung TVJ yung nang pe-pressure. ang Itbulaga, habang ini-promote ang kanilang sariling segment na G sa Gedli. Sabi niya, pasensya na po, tao lang, nagkakamali rin. Ang importante, ang ating G sa Gedli ay nagtataglay ng saya araw-araw. Isang kapuso na naman ang nagbibigay saya sa ating tanghalian. Kaya naman, huwag kalimutan na manood kayo araw-araw sa G sa Gedli. At kung wala kayong ginagawa habang nanonood ng Itbulaga, baka gusto nyong subukan manood ng Tahan ang Pinakamasaya. Samantala, sinabi din ni Buboy, Yorme, alam mo, masasanay ka rin. Oo nga, Buboy, masasanay rin tayo. Pasensya na talaga. Oo, I love masasanay you. din kayo. Ganun pa man, naiintindihan naman ng ilang legit na barkads ang naging pagkakamali ni Mayor Isko. Sabi nga nila, hindi rin maiiwasan ang mga pagkakamali, lalo na sa live broadcast. At alam natin, ilang buwan Masasanay din ngayon, di naman nababalik sa inyo yan. Incorporated ang title ng Itbulaga sa kanilang segment. Kaya naman, madaling maintindihan ang pagkakamali ni Mayor Isko. Samantalang may ibang netizens na nag-react. Wala na akong pakialam dun. Dito tayo sa isang video. Ang pangit pala ng video na yan. Ito, yung Dikido. Yan, ito pangalawang sikat na artista na. Yung una po si Coca Nicolas. So ito naman si Dikido naman po nagpatunay na isang kabaliwan lang ang issue papatungkol sa Tito Vic and Joey. Dikido, isiniwalat ang totoo sa TVJ at Pepsi Paloma. Hindi makapaniwala ang marami tungkol sa isiniwalat ng komedyanteng si Parang nag-iba na yung itsura niya, no? TVJ. Ito'y naiugnay sa issue ng Pepsi Paloma at ng TVJ. Kwento niya, tumuloy sa kanyang bahay noon si Richie D. Horsey dahil na-budget ito sa TVJ. Ngunit ano nga bang isiniwalat ni Dikido sa tunay na kulay ng TVJ? Kamakailan sa panayam ni Julius Babaw, isiniwalat ng kasabayan ni Pepsi na si Coca Nicolas ang nalalaman umano nito sa malaking kontrobersyang pinagpistahan ng publiko. Ayon kay Coca, gimmick lamang ng namayapang talent manager na si Dr. Ray De La Cruz ang pang-aabusong ibinintang ni Pepsi laban kina Vic, Joey at Richie. Samantala, isang nakakaalam sa kwento ang nagsabi sa cabinet files na makalipas ang maraming taon, matapos maganap ang eskandalo, gumawa naman ng paraan si Guada na makausap si Vic para personal na humingi ng tawad. Nakukonsensya raw si Guada sa pagkakasangkot niya sa paghahabla sa Itbulaga hosts. Magkasama ang dating mga sexy star na sina Guada at Pepsi sa pagrereklamo sa TVJ. Ngunit ano naman kaya ngayon ang katotohanan na isiniwalat ni Dikido? Usap-usapan nga ngayon ang interview ni Rai TV sa dating sidekick comedian na si Dikido. Sa panayam nga na ito, ay natanong ang dating comedian tungkol sa issue ng TVJ kay Pepsi Paloma. Ani Dinky, alam ko lahat yan, kalokohan yan. Maniwala kayo sa akin, isa ako sa saksi. Hindi totoo yung nangyari, na yung Pepsi Paloma, yung issue kay Tito Vic at Joey, kalokohan yun. Hindi totoo yun, madiin na pahayag ng dating komedyante. Si Dikido ay kaibigan umano na Tito Vic at Joey. Naibahagi nga rin niya na noong nabadshot umano si Richie D. Horsey sa TVJ ay sa kanya ito tumira. Kaya alam niya ang katotohanan tungkol sa issue ng TVJ at Pepsi. Hanggang sa ngayon nga ay hindi mamatay-matay ang issue ng TVJ at sa yumaong sexy star na si Pepsi. Ito nga ang issue na nangyari noong June 21, 1982. Naging controversial at headline ng halos lahat ng mga dyaryo at pinagpistahan ng gusto ng publiko ang akusasyon ni Pepsi laban sa Itbulaga hosts na sina Vic Soto, Joey De Leon at Richie D. Horsey.
Ayon kay Pepsi, dinolestya siya ng 3 sa room 210 ng Sulu Hotel sa Quezon City. Kasama ni Pepsi sa pagrereklamo ang kapwa niya sexy star na si Guada Guarin. Noong September 1982, iniurong ni Pepsi ang demanda laban kina Vic, Joey at Richie. Ikinagulat ito ng mga sumusubaybay sa kaso, pero pinanindigan ito ni Pepsi. Sa pagharap ng sexy star sa mga reporters, mga sampal sa mga basher yan. Itong video na to, sampal sa mga basher to. Oo. Ang tagal ng video, yan ah. may mga taong gusto lamang pagkakitaan ng mga sikat na TV hosts sa gawa-gawang istorya. Sa ngayon nga, kahit sunod-sunod na ang mga nagbibigay ng pahayag na wala itong katotohanan, ay wala pang inilalabas ang TVJ na komento tungkol sa issue na ito. Okay. Ayan ha, sampal sa inyo yan, mga hinayupak kayo. Mga vlogger dyan na yung mga page na ng GMA. Page ng GMA lagi nagpapakalat niyan. Page ng GMA, Rappler, Pep, yung Pep PH. Yan yung mga lagi nagpo-post niyan, may at maya post niyan. Pep PH, Rappler, GMA Pro page. Yan yung mga lagi nagpo-post niyan. Pero yun no, ang dami na nagpapatunay. Kaya show ng ang ganda din ho ng nangyayari kasi nga biruin niya, ultimong mga tao na po yung nagpapatunay. Hindi na nagsasalitaan Tito Vic and Joey matungkol sa issue na yan. Ang nangyayari, yung mga tao na kung sino talaga yung nakakaalam, nakakatulad yan, si Coca Nicolas, nakasama dati ni Pepsi Paloma sa beauty, soft drinks beauty, sexy star, di ba? So, nagsalita, nagawa-gawa nga lang daw ni Dr. Rian na isang sikat na talent manager nila nung panahon na yun. At ito, si Dinky Do, di ba? So, ang dami na nagpapatunay na wala talagang katotohanan yan. Isang gawa-gawa lang ng kwento. Gawa-gawa lamang na kwento. At para siraan ng TV host, ang mga TV host na sila Vic Soto, Joey De Leon at Richie Dorsey. So ngayon, siguro yan yung pinaka-last na natin na video o reaction mapatungkol sa ganyang issue nila. So at least, di ba, lahat na may mga patunay na yung mga tungkol diyan sa sa tawag dito, diyan sa issue ng Pepsi Paloma TVJ. Pero wag tayong magpakampante. Dahil mayroon talagang lalabas diyan na isang tao na talagang sisirain ng katahimikan na yan. Oo, totoo yan. Tinapustahan tayo. May lalabas at lalabas diyan. Okay, dito tayo sa video na to ng tape. Show ng Alusos may bagong reklamo. Makikita niyo yung profile, tingnan niyo. Kasi halos parehas talaga eh. May panibagong kaso na naman po daw ang Alusos. Ano na naman kaya to? Ay, nako. So yun na nga ng mga Dabarkads, may bagong kakaharapin na naman sila. Ay paano yun? Ilang araw nilang ginamit yun, sumulta na naman. Kasi talagang parehas na parehas eh. Itong dalawang logo na yan, parehas na parehas talaga. Pinagkaiba lang, tawag dito, pinagkaiba lang yung pangalan at kulay. Pero yung style ng logo, yung design, parehas na parehas. So di ko alam kung anong meron dyan sa tape INC niyan, bakit parang ang hihina ng mga graphic designer nila. Dapat ako na lang gumawa ng logo nyo eh. Oo, totosin lang, baka mas magaling pa ako. So ito, panoorin natin, ano nga ba ang magiging kaso ulit ng Alusos? Show ng Alusos? May bagong reklamo? Muling pinutakte ng netizens ang bagong mukha ng show na pagmamay-ari ng mga Alusos. Totoo nga bang wala nang maisip na orihinal lang media team nito? Totoo nga bang tuyot na sila kaya napili nilang mangopya? Tuyot na tuyot talaga. Ito'y nang dahil sa bagong titulo at mukha ng kanilang show.
Ngunit saang parte nga ba sila pinutakte? Bago matapos ang taong 2023 ay maraming legit dabbercats ang masaya. Dahil sa wakas ay nabawi na nina Tito Soto, Vic Soto, Joey De Leon ang titulong Itbulaga, pati na ang kanta o ang theme song nito. Wagi ang TVJ sa ipinaglalaban nilang trademark ng Itbulaga dahil pumabor sa kanila ang desisyon ng Intellectual Property Office of the Philippines. Ayon daw sa IPOPH, ay hindi raw napatunayan ng tape kung paano nila nabuo ang Itbulaga trademark. Habang ang petitioners na sina Tito Vic at Joey ay nakapaghain ng mga testimonya kung paano nila binuo ang Itbulaga, kaya sa kanila pumabor ang desisyon. Ngunit ano na naman kaya ang bagong reklamo sa show ng mga haluslos? Mukhang inaalat talaga ngayon ng noontime show ng GMA7. Inaalat talaga. Masaya. Hosted by Isko Moreno, Buboy Villar at Paulo Contis. Wala pang isang linggo ang programa mula ng pagbawalan silang gamitin ang titulong Itbulaga, ay puro pambabash na naman ang natatanggap nila. Nitong nagdaang linggo ay kinatigan ng korte ang grupo ni na Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon bilang tunay na may-ari ng Itbulaga trademark. Kaya naman binago na ng tape ang kanilang noontime show sa GMA7. At kasunod nga nito, inakusahan na naman sila na ginaya umano ang logo ng tahanang pinakamasaya sa isang project mula sa Quezon Province. Asan? May lumabas na report na binabalak umano ng kampo ni Quezon Governor Helen Tan na magreklamo laban sa tape dahil Naku sa po. paggagaya raw sa kanilang logo design. Baktay kayo diha. Gobernur yan. Kulit nyo kasi. Hindi magtataka ko, parang sinasadya na nila talaga, no? Kumbaga, hindi naman ako yung gagastos ng kaso nyo, sila naman. Sa isa nilang programa na tinatawag na Biyaheng Helen Tan, napansin ng ilan ng pagkakahawig ng logo nito sa tahanang pinakamasaya ng tape na sinimulang gamitin noong Sabado, January 6. Tape Incorporated, Biyahele ng Quezon Province naman ang kinopya. Makikita na bagamat may pagkakaiba ang dalawa, ay gayang-gaya ang imahe ng nyug na siyang trademark ng Biyahelen bilang isa sa mga tourism pages sa Yung Quezon. nyug. Makikita rin na unang nabuo ang Biyahelen. Oo nga, no? Tingnan ko nga. Yung nyug ko nga, no? Parehas sa parehas. Ano, yung nyug na design sa tahanang... Oo nga, grabe. Paktay na naman kayo. 3 million na naman yun. Ay, nako. Dalawa ay gayang-gaya ang imahe ng nyug na siyang trademark ng Biyahelen bilang isa sa mga tourism pages sa Quezon. Makikita rin na unang nabuo ang Biyahelen noong March 21, 2023 kesa sa tahanang pinakamasaya na programa ng Tape Incorporated. Samantala, wala pang official statement na inilalabas ang Quezon Provincial Government hinggil sa usapang ito. Ay, nako. Panoorin naman natin yung ano. Show Tingnan natin yung komento ng mga netizen dito sa issue to ng Halusos. Malamang pinagtawanan na naman to. Dito tayo sa taas mag-umpisa. Ang daming ano, ito. Sabi ni Lucille Boat, TBJ and Team Itbulaga talaga the best mag-isip ng title at logo. Totoo naman po yan. Ito, Lilia Kapablan Kalato, hilig manggamit. Ismael C. Abela, suggest ko tahanang di masaya. Uy, loko ka. Loko ka, sir, ha? Huwag ganun na. Bad yun. Ito, sabi ni Rod Perez, excuse me. Lalo tuloy tumatak sa isip ng legit dabbercads kung sino talaga ang mga totoong talentado pagdating sa entertainment. Especially sa noontime show dahil buong Pilipinas talaga nakatutok sa ganung time slot. Kasi nga
parte na yan ng buhay ng bawat isa na nanonood sa noontime show, especially ng Itbulaga. Habang nanananghalian at the best talaga ang TVJ pagdating dyan sa larangan na yan. Uy, salamat sa iyo ha, Rod Perez ha. Thank you ha. Totoo naman o yun. Bener Villanueva, ang kasakiman, may hangganan, karma is real. Sunday Pinasaya. Showtime na lang. Hawig nga yung Sunday Pinasaya din. Hindi, yung Sunday Pinasaya daw, normal lang daw na gayahin nila yun kasi nga Tape INC daw ang producer nun. So, no, wag na tayo magtaka. Oo nga, yun yung buko kitang-kita oh, yung buko ng ano. Ay, nako talaga. Buko 5. Tahanan sila na ang masaya. Sila lang ang masaya. Bandang uli, nakakatakot na bahay na yan. Buisit. 8 showtime na lang ang ipalit kasi dyan. 8 showtime na ipalit dyan sa tahanang pinasara. Pinasaya. Kaya palang pamilyar ang logo, wala talagang originality, sabi ni G. Gutierrez. Grupong Pendong na lang ang title nyo. Sabi ni Jokar, buisit, Grupong Pendong. Sana? Ito. Yan ang napapala ni Paulo Contis. Sabi ni Carmencita. Nako, inggit lang kayo, malakas pa din ang tahanan pinakamasaya. Sabi ni Rosagan, di nga. Inggit daw no? Di wow. Inggit ba yun? 1,000 nanonood sa social media nga lang na halos lahat ng mga tao dito sa Pilipinas sa puro cellphone na yung hawak, bibihira na mabuksan yung TV. Gawa ng mahal na rin ng kuryente. Masasabihin mo, malakas. Ba't may kasamang eroplano sa logo ng tahanang kapit sa masaya? Kapit. Akala ko kabit, buisit na yan. Kayang-kaya lutusin ni Attorney Paulo Contis tsaka attorney na babae yan. Tagal pa ng laban na yan. Nako, ano to? Jamba los ginagawa nyo Sunday Pinasaya. Monday to Sunday na ang show. Ano pa ginagawa nyo? Shutdown na yan. Gawin na lang bubble gang sa pananghalian para magkatunog. Palitan nyo yung ibang host dyan na maligalig, lumalabas kasi yung show nyo na tahanan ng mga tulongges. Visit na. Hala, ang tahanan pinakamasaya, laglag sa kangkungan, Paulo Contes, musta na, at isko. Visit talaga itong mga no? Daming mga ayaw talaga silang hindi sila makakuha ng respeto sa mga tao, no, mga kadabar cats. Paano sila naman makakuha kasi ng respeto? Ang tagal nang hinihingi ng mga dabar cats yung salitang respeto na yan na ibigay nila sa Tito Vic and Joey, kaso nangyayari ay hindi naman nila binigay. Kaya mapahanggang ngayon, kahit nabawi na yung titulong Itbulaga, no, hindi pa rin sila makakuha ng respeto at suporta sa mga dabar cats kasi nga yung pinakita kasi nila ang pangit. Tsaka hindi natin masisisi yung tao. Tsaka hindi naman po mga bobo, hindi naman po mga tanga-tanga yung mga netizen. Kasi alam nila kung saan talaga yung pinaka magandang show, kung saan talaga. Tsaka kanya-kanyang kanya-kanyang hilig yan. Kung gusto nyo, kung mababa ang quality nyo sa panonood ng isang noontime show, doon kayo sa tahanang pinakamasaya. Pero kung pang all around, yung tinatawag na wholesome, quality show, quality entertainment, doon kayo sa Itbulaga ng Tito Vic and Joey. Ganun lang yun, kanya-kanyang lang yan. Ngayon, ang pangit lang kasi sa supporters ng kabila ng Tape INC kasi ginagawa nila. Parang pinupukaw nila yung mga tao, binubulag nila na dito, masaya dito. Maraming nanonood, maraming sumusuporta. Hindi nga. Halos lahat ng tao ngayon, cellphone na yung gamit. Yung TV nga dito namin, laging patay.
Ang mahal ng kuryente ngayon. Anong gagawin mo sa TV mo? May cellphone ka naman. Diba? Halos lahat ng tao na rito sa Pilipinas, sa 100% ng populasyon dito sa Pilipinas, halos nasa 90% ang may hawak ang puro social media. 10% na lang ata yung TV. Pero mo sa 10% na yan, nakakasure ba kayo na lahat yan manonood sa tahanang pinakamasaya or TP? TP na lang para mas maganda. No? Sa tahanang pinakamasaya, sure ba kayo nanonood yan lahat doon? Posible yun. Kaya kalokohan nyo, tas yung mga ratings na yan, hindi ako naniniwala dyan. Kaya tinigil ko yun, diba dati natatandaan nyo, gumagawa ko ng ratings update. Ginagawa ng kabila, walang niya. Ang ginagawa, ibinabagsak lagi ang E80. Ang Itbulaga. Yan ang mangyari. Sabi ko, ayoko na makipagsabayan sa kanila sa ratings. Yes, inyo na yan. Basta kami, alam namin totoo. So yung mga kabiyaya, mga Dabarkids, ano masasabi nyo rito sa napanood nyo? Comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan